Hi, magandang umaga po mga kababayan. Uh, Una po ay sana nasa malusog kayong kalagayan at maayos na sitwasyon. Ito po ang inyong pamahalaang lungsod sa pangunguna po ng inyong lingkod. Nais lamang po namin kayo update sa bagay na magaganap at naganap sa lungsod ng Maynila at mga ilang panawagan. Una, kung maalala nyo, kanina ring madaling araw, tungkol po doon sa isang nag-viral na biktima na walang awang binaril, no, ng mga suspect, at yung isang suspect ay nahuli po ng Manila Police District, at tayo nanawagan sa mga magulang nung isa pang suspect at binigyan natin sila ng 48 hours, no, na sumuko at mabigyan sila ng pagkakataon na may pagtanggol ang kanilang sarili at patunayang sila'y walang sala sa mata ng batas. Ngayong gabi po, ngayong umaga, sorry po, pasensya na kayo, kulang na rin sa tulog. Lilito na rin ako sa oras. Ngayong umaga, ay nais po namin na ibigay sa inyo ang impormasyon na kung saan ay makapagbibigyan naman tayo sa hustisya ng pamilya ng nasawi. At sa awa ng Diyos, sa tulong ng mga magulang ni Clint Robert Taliti, sumuko na po siya sa Special Mayor's Reaction Team ng Manila at Manila Police District, Homicide Section. Kasama niya si Michael Chodusia alias Toto. Pakita mo ngayon dalawa. Ayan na po. Yan yung naka-green. Ayan po yung sumuko. Tumayo ka nga, Brad. Ayan na po yung sumuko. Nakiusap ang kanyang mga magulang. At ngayon po, masasabi natin, sarado na po yung kaso at hahayaan na natin ang husgado ang humatol kung sino ang may sala o wala. But for the meantime, sa awa ng Diyos, isa na naman na mga ganitong klaseng uri ng tao ang nawala sa kalsada ng lungsod ng Maynila o sa ating pamayanan. At nakuha rin sa kanya yung baril na ginamit na siya namang isusumite sa mga espesyalista ng ating kapulisihan. At muli ako'y nakikiramay sa pamilya ni Mark Johnson Esteban. Ito po yung tatay. Yan po yung magulang. Nakikiramay po kami. At sana makamit nyo ang tamang hustisya sa mata ng husgado. Good luck po sa inyo. Yan po mga kaibigan. At bilang paalala muli, para naman doon sa isang suspect na si Christian Lex Lim, na wanted pa rin sa kasong robbery, snatching, riding in tandem din. Meron ka na lang 24 hours. Nakonsumo mo na yung 24 hours na palugit ko sa iyo. Sana tularan mo ito, si Clint Robert Taliti, at nakita ninyo nasa mabuti siyang kalusugan, kalalagayan, tangan-tangan ng Manila Police District. Sa magulang, ulit, buong kababaang loob, nakikisuyo ako sa magulang ni Christian Lex Lim, sumuko ka na. 24 hours na lang ang natitira sa iyo. After that, bahala na po kayo. Sa mga magulang nito,
At kung sino man ang nakakakilala rito, kung mahal ninyo tong kaibigan nyo na ito, o kaanak nito, makipagtulungan na kayo sa homicide, division ng MPD, o sa SMART, ang Special Mayor's Reaction Team. 24 hours na lang natitira. Just so you know. Muli, maraming salamat kay General Balba. Maraming salamat sa mga pulis Maynila. Bagamat, marami silang gagawin ngayong mga panahon na ito. At gawain sa mga darating pang-araw ay umasa po kayo, ay patuloy natin patuloy tayong magsisikap na mapanatili ang kaayusan, kapayapaan sa lungsod ng Maynila upang mabigyan kayo ng kapanatagan. Habang sabay-sabay tayong kinakaharap ang hamong nasa harapan natin o sinusuong natin sa mga panahon na ito. Mga kababayan, pangalawa, makikita ninyo po sa paligid ng lungsod ng Maynila ang mga police checkpoints, choke points, all over the city. Para lang po ipalam sa inyo, bilang pagpapatuloy ng pagsasaayos ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Maynila, I directed General Balba and all the men and women, officers, police force in the city of Manila to intensify the anti-criminality activities sa lungsod. Dahil ayoko magsamantala yung katulad ng mga suspect na ito sa kasalukuyang sitwasyon ng ating lungsod. Pumanatag po kayo. Katulong po natin ang Manila Police District. Pangatlo, mga kababayan, at napakahalagang anunsyo na aming gagawin ngayong madaling araw na ito. Pinirmahan ko na po ang bagong batas na naiiral sa lungsod ng Maynila. Bukas po, ito po ipapublish na sa mga pahayagan with general circulation. Ano po ang batas na ito? Ito po ay ang bagong curfew sa Maynila. Kung maalala ninyo, meron tayong curfew sa mga bata upang sila'y mapangalagaan at mailigtas sa kapahamakan ng mga minor de edad. Sa 10 oras ng gabi, marahil may ilang magulang pa na talagang pariwara. But be that as it may, may bago pong curfew na magaganap sa lungsod ng Maynila. At nais kong banggitin sa inyo na simula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, pairalin ang curfew sa Maynila. In line with our challenges and to continue to fulfill our plan in the city of Manila, Code COVID-19, or madalit salita, contain and delay programs ng city or strategic plan ng inyong minamahal na lungsod ng Maynila. And in line with the policy of the national government at bilin na rin ni Pangulong Duterte at ng DOH, ng DILG, ng MMDA, or ng napagkaisang ng mga Metro Manila mayors,
sa isang approach na what we call social distancing. Kaya po, ipatutupad, ulitin ko, alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Nais ko pong ipaalam sa inyo ang mga exception under Section 2 ng bagong batas sa lungsod ng Maynila. During curfew hours, no person shall be allowed in the streets, commercial establishments, recreation centers, malls, or any other areas outside the immediate vicinity of their residence, except in cases of emergency or purposes of purchasing of food and essential basic necessities and prime commodities and work-related. Ibig sabihin, kailangan yung patunayan sa mga tagapagpatupad ng batas kung bakit sa kalagitnaan o habang may curfew sa Maynila ay kayo'y nasa kalsada, nasa kalye, dahil kayo'y empleyado o dahil sa inyong trabaho. So you must have a proof of your employment. And I hope with this pronouncement, you will ask your HR department to confirm na kayo po kaya ginabi dala ng trabaho. Magdala rin po kayo ng mga kaukulang ID, patunay ng pagkakakilanlan ninyo. Pangatlo, Section 3. The punong barangays, members of the barangay council, and the duly designated barangay tands are hereby authorized to implement the provision of the ordinance. Sa mga barangay official, kayo'y binibigyan ng responsibilidad na ipatupad din ang bagong curfew sa Maynila. Section 5, penalties. Any person found violating the provision of the ordinance shall be fined more than 5,000 pesos at the discretion of the court or imprisonment not more than 1 month. The role of the PNP. Philippine National Police shall provide police support to the punong barangays whenever needed for the enforcement of this act. Effectivity clause under Section 9. This ordinance shall take effect immediately. Maraming salamat sa Konseho ng Maynila during the special session that we asked a few hours ago. Late na rin po sila natapos. Halos maghahating gabi na rin po. Maraming salamat sa mga konsehal. Mga kababayan, huwag naman po kayong mag-alala. Itong bagong curfew na ipinatutupad sa lungsod ng Maynila ay pansamantala lamang. Umasa po kayo, pumanatag po kayo. Ginagarantiyan ko po. Ginagarantiyan ko kayo lahat na kung saan that we will repeal this ordinance or curfew ordinance the moment that the state of public health emergency has been lifted by the President. Ibig po sabihin, ito po, ang purpose ng ordinansa is to keep you away from harm and high risk of probability na tayo'y magkahawa-hawa
or still in line with social distancing. Wala pong ibang masamang intensyon ang batas na ito. At bilang inyong punong lungsod, makakaasa kayo kapag pumanatag na ang lahat. Kapag luminaw na ang lahat. Kapag nagsettle na ang dust, atin pong i-repeal yung ordinansang ito. Yan po ay kompromiso ko sa inyo. Ang panawagan ko lamang po, mga kababayan, para po ito sa kabutihan ng lahat. Mga simple, maliliit, at sama-samang kaparaanan upang sama-sama tayong labanan natin kung masawata or delay the peak of COVID-19 sa ating bansa, partikular sa ating lungsod. Kaya po, sana po, ako po'y nananawagan sa inyo, mga nanonood, mga kababayan natin, nakikiusap po ako sa inyo. Sumunod po tayo ng kusa para na rin sa kapakanan ninyo, kapakanan ng mga anak natin at mahal natin sa buhay. Mga kababayan, meron din akong mahalagang panawagan. I hope maliwanag na po sa atin yung bagong curfew ordinance na ipatutupad. Itong isang aking panawagan nang mawala ang kalituhan sa kaisipan at damdamin ng ating mga kababayan, ako po'y nananawagan sa inyo. Iwasan po natin pangunahan ng anunsyo ang mga sangay ng pamahalaan patungkol sa kinakaharap nating COVID-19 or coronavirus. Huwag po tayo. Limitahan natin ang ating mga sarili sa mga panawagang hindi namang opisyal na inihayag ng takda at itinalaga ng Pangulo ng Bansa o ahensya ng ating pamahalaan. Hintayin po natin lagi ang anunsyo ng mga datos katulad ng ginagawa ng Department of Health. Nakikiusap po ako sa inyo. Kukuha lamang tayo ng mga impormasyon sa mga itinalaga ng ating pamahalaan. At sa kinakaharap nating sitwasyon ngayon patungkol sa coronavirus, DOH po, hintayin natin sa kanila. Huwag natin silang pangungunahan. Ginagawa po nila ang kanilang trabaho. At ang inyong pamahalaang lungsod naman, kung meron pang kakailanganin o kung meron pang pwedeng idagdag, maaari rin kaming magbigay ng impormasyon sa inyo at hindi naman kaila sa inyo. Halos 12 oras, 8 oras, nakakakuha po kayo ng update sa amin. At ako po mismo, kapag ipinahayag ko sa inyo, ang mga impormasyon ay nanggaling po yan sa Manila Health Department na ginawa nating pangunahing ahensya naman ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. Siya ang ahensyang nangunguna upang ipatupad natin ang ating plano na code
COVID-19, contain and delay programs or plans of your city government in line with national government effort. Kaya po ulitin ko, mga kababayan, makisuyo lamang. Alam kong kayo'y may kaba. Alam ko kayo'y may pangamba. Inyong kaba't pangamba, pag isinalim pa natin sa iba, ito'y nakakahawa. Hayaan po natin na gampanan ng kani-kaniyang ahensya sa nasyonal, ang kanilang tungkulin, at sa lokal. At katulad ng paulit-ulit ko rin sinasabi sa inyo, simula nang nailagay tayo under the state of public health emergency, ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila ay 24/7 po. And we will continue to function normally to serve you better. So sa ating mga kapitbahay, mga barangay officials, kung kayo naman, kung sakali may mga impormasyon, kaysa sabihin ninyo sa inyong kapitbahay, kakilala at kaibigan, mabuti pang sabihin ninyo ang impormasyon sa mga ahensyang nabanggit ko. Una, may DOH hotline. Pangalawa, may Manila Health Department hotline. O dili kaya, meron naman pong Office of the Mayor na 24/7 din po para sa inyo. So sana po, nagkakaunawaan tayo. Alam po ninyo, yung ibang bayan, naging matagumpay po sila so far sa pagsugpo sa COVID-19. Pero may sikreto sila. I-share ko sa inyo. Ang katagumpayan ng mga bayan na yon ay dahil sa pakikipagtulungan at kusang pagsunod at kusang disiplina ng kanilang mamamayan. Sa pakikiisa, sa sama-sama, mas mabilis natin mapagtatagumpayan ang hamon nating kinakaharap sa ating syudad, sa ating bansa, at sa buong mundo. Yun lamang po muna, mga kababayan. I hope hindi namin kinabala sa inyong pagtulog dahil ipinangako ko sa inyo kaninang gabi, meron kaming update ulit. Mamayang umaga, meron kaming ulit update sa inyo. So ulitin ko DOH, MHD, o ang inyong lingkod. At ang aming mga sasabihin ay mga opisyal na naitala. At huwag kayong mag-alala, patuloy na maglilingkod ng tapat ang inyong pamahalang lungsod. So muli po, mga kababayan, may bago po tayong batas na ipatutupad sa lungsod. Sana po makiisa po tayo para po yan sa kaligtasan ninyo at kaligtasan ng mahal nyo sa buhay at kaligtasan nating lahat. At lagi ko pong sinasabi, wala pong magmamalasakit sa ating batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. At ang magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa, ang may mga sakit, agkanawa kayo ng Panginoon Diyos at nang gumaling kayo sa lalong madaling panahon. Ang mga nahihirapan, nawa, sa awa ng Diyos, ay bigyan kayo ng kagaangan sa buhay. At nais kong kunin ang pagkakataon na ito habang tayo po'y natutulog, ang karamihan sa atin. Marami po tayo mga frontliners na pagod na. Sila po
ang health sector ng lungsod ng Maynila. Ganon din sa health sector ng National Government Hospital na nasa lungsod din ng Maynila. Ganon din sa pribadong ospital. Lahat po, partikular na, umasa po kayo. Ang ating mga health workers tutugunan ang kanilang sinumpang tungkulin. And if you see a nurse, health workers, doctors in our hospital, I hope you don't mind me asking you, at least, please say thank you to our nurse, doctors, and hospital workers. They are more at risk than us. Pero, huwag kayo mag-alala. Hindi kami bibitaw. Sama-sama kami. Kasama niyo po kami. Hindi po namin kayo iiwan sa maliit naming kaparanan. Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.